Ito na pala yung kadugsong ng vlog natin kahapon. Huwag sana kayong magsawang makinig at manood sa mga kaganapan namin dito sa farm. Sana ay makapaghatid din kami ng inspirasyon sa inyo. Sa unang vlog nga natin kahapon ay naglakad tayo ng pagkahaba-habang kalsada. Pero hindi naman tayo masyadong napagod sa paglalakad dahil sa magagandang view na nakikita natin dito sa Barangay Obligasyon ng Baler. Pagdating nga natin sa bahay, kumain na din tayo ng pananghalian at maya-maya nga may dumating na bisita si Papa. Sabi niya nga sa amin, uuwi daw siya sa pamilya niya na nasa malayong lugar kaya kinakailangan niya ng mga produkto na mula sa probinsya. Para naman daw may maipasalubong siya sa pamilya niya. Mga produkto nga natin dito sa probinsya ay wala nito sa lugar nila. Kaya nga ito ay pagkukuha natin siya ng puso ng saging. Nakakatuwa nga dahil 6 na piraso lang daw yung kailangan niya. Pero pagpunta nga namin dito sa sagingan ay nakita namin napakaraming puso ng saging. Higit pa sa 6. Sabi nga niya 6 na piraso lang daw ang kunin namin, pero sabi ko naman kunin na namin lahat ng makikita namin kasi nga baka maunahan pa tayo ng mababait, alam nyo na yon. Sa lugar kasi natin minsan hindi maiwasan yung nangingialam ng hindi sayo, na parang hindi nila naiisip yung sakripisyo mo nung nililinis mo pa lang yung lupa na yon para lang may taniman ka. Yung tipong nagtanim ka para may anihin ka, pero nung aanihin mo na naunahan ka na pala ng iba. Hindi rin kaya madali ang pagtatanim, lalo na kung yun lang ang inaasahan mo. Kung tatanungin nga ako kung gaano kahirap ang pagtatanim, ay talagang alam na alam ko kung gaano kahirap. Bata pa lang kasi ako, ito na ang kinamulatan ko, ang pagtatanim kasama ng mga kapatid ko at mga magulang ko. Kung hindi nyo nga natatanong, laki talaga kaming bundok. Naalala ko nga dati kung saan kami nakatira ng mga bata pa kami ng mga kapatid ko, sa mataas na bundok. Kailangan mo pang lakarin ng 2 oras bago ka makarating. Naalala ko rin dati nung doon pa kami nakatira, tapos pagbababa kami sa baryo, pagtatawanan kami kasi nga may mga bagay kaming hindi alam gawin. Kumbaga, ignorante pa kami sa mga bagay-bagay. Nagtatawanan nga nila tayo noon dahil ignorante tayo kasi nga taga-bundok tayo. Pero okay lang kasi totoo namang mahirap tayo at taga-bundok tayo. Hindi naman halatang expert kung paano ako magsungkit ng puso ng saging, di ba? Yan ang isa sa mga patunay na maipapakita ko sa inyo na sanay tayo dito sa buhay na kinalakihan namin dito sa probinsya. Kahit kailan, hindi ko ikakahiya ang buhay na meron kami dito sa probinsya. Dahil kung ano man yung nakikita nyo sa mga vlog namin ay yun yung kinabubuhay namin sa araw-araw. Makikita nyo nga dyan na hindi sanay sa pagsungkit ng puso ng saging itong bisita ni Papa. Alam nyo ba, sobrang nagpapasalamat kami sa may-ari ng napakalawak na lupaing ito. Kasi kung hindi dahil sa kanila, siguro hindi na ulit makakapagtanim si Papa ng maraming uri ng pananim. Kasi sa totoo lang, hindi na talaga kaya ni Papang umahon sa matataas na bundok na dating tinitirahan namin. Kasi nga matanda na rin siya. Mahirap kayang magbaba ng produkto mula sa matataas na bundok. Naalala ko pa nga nung doon pa kami nagtatanim sa mataas na bundok na yon. Pagbababa kami sa baryo, lahat kami may sunong nadala na ang laman nun ay kamote, puso ng saging, o di kaya naman ay niyog. Kung minsan nga ay palay pa dahil doon nga ang palayan natin sa matarik na bundok na yon. Tapos pagdating nga natin sa baryo ay papalit na lang natin ng bigas yung produktong dala natin, tapos ahon ulit. Ito nga at namunga na rin pala yung tanim nating sigarilyas dito. Tignan nyo naman, ang sarap-sarap nga nito sa pakbet. Ito nga yung nakuha nating puso ng saging. Tignan nyo naman, ang dami-dami. Hindi naman halata sa mukha ko ng saya-saya ko. Uy, aminin mo, ganito ka rin kasaya kapag umaani ka na. Tapos nga nang ganap natin sa farm, eto naman at nanunundo nga tayo dito ng estudyante sa school. Dumiretso nga pala muna kami dito sa tindahan ng ate ko. Tignan nyo naman yung ate ko, busy-busy pa rin sa pagluluto. Ito nga, pumasok na rin kami ni tita dito sa school para hanapin yung mga kapatid ko kasi nga wala pa rin sila sa labas ng gate. Kaya naman pala mukhang may pinagkakaguluhan dito. Meron palang palabas. Sabi ko nga kay tita, lapitan namin para naman mapanood ko at kuhanan na rin sila ng video. Tignan nyo naman ang gagaling nila. Pagkakarinig ko nga dito, Sinulog Festival ata yan. Hindi pa nga ito yung final na laban nila kaya okay lang naman siguro makita nyo hindi pa sila gaanong sabay-sabay dyan. Pero para sa akin, magagaling na sila. Ito naman yung pangalawang grupo na nag-perform. Nakakatuwa nga yung mga ganitong estudyante dahil nga may pagkakaisa sila para sa school. Dati nga hindi ako nakasali sa mga ganito nung high school ako. Di ba nga may contribution din yung mga ganyan para sa costume. Kaya siguro hindi kami maisali ni mama at ni papa. Dahil nga kapos din tayo. Pagtapos nga ng palabas, dito nga ako naghintay sa gilid. Makikita nyo nga yung school nila dito. Tignan nyo naman, napakalinis. Pauwi na nga kami, bumili na rin ako ng gamot kasi nga hindi pa rin ganun kaginhawa yung pakiramdam ko. Dito nga may nakita akong estudyante naglalakad kaya sabi ko kay tita, hinto muna kami at isasakay ko.
ko. Naalala ko kasi nung naglakad kami ni tita, hindi nga nakakapagod pero masakit sa paa. Tignan nyo naman yung bata dito, may pangiti pa nga, ang cute-cute niya nga. Makikita nyo nga dyan tumutulo na nga yung pawis niya, siguro dahil na rin sa layo ng nilakad niya. Hindi na nga lumayo ay dito na rin pala yung bahay nila, kaya ibinaba na namin. Pagdating nga namin dito sa farm, tignan nyo naman itong si Papa, ang aga-aga palang inihahanda na agad yung hapunan natin. At eto nga, nagsaing na rin tayo dito. Tita nga, eto nga, tamang walis na naman dito. Nakapagkahid na nga rin pala si Aldwin ng niyog para sa gagataan nating langka. Syempre si Papa ang cook ngayon at haluan niya nga lang yan ng magic sardinas ay okay na. Maraming salamat sa panonood.